Oh, alam namin ikaw yan. Ang kaliskis ng ahas sa pisngi mo. Ikaw lang ang batang may ganyan dito sa ating baryo. Ikaw pala ang batang may mga kamay na kobra. Kapitan! Hindi po ako masama! Kakampi niyo po ako! Hindi maaari ito. Tila nabot mo na ang lulok ng iyong kapangyarihan. Paano ito nangyari? At tapusin na kita, kamandag! Sisiguraduhin ko na ikaw naman na magmamakaawa sa akin ngayon! Don! Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa batang si Greco na bugbog sa pangungutya dahil sa kaliskis ng ahas sa kanyang muka. Nang magsimulang sumalakay ang mga aswang sa kanilang baryo, ay ipinagkaloob sa kanya ni Lolo Agapito ang isang makapangyarihang kwintas na mula pa sa ama ni Greco na isang taong reptilian o kawangis ng mga ahas. At ang kwintas na yon ay hindi lang niya ginamit upang protektahan ang kanyang sarili, kundi ang lahat ng mga tao sa kanilang lugar. Magagawa nga bang tanggapin ng mga tao si Greco sa kabila ng kahindik-hindik niyang anyo? Magiging sapat nga ba ang pagiging tagapagtanggol niya upang makamit niya ang respeto at pagtanggap na matagal niya nang inaasam? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Greco, bakit naman may bagas na yung mukha mo? Hindi ba tinutusan lang kita bumili ng toyo at suka para sa adobo? Paano po si Kaloy? Tinukso na naman po ako. Ang sabi niya may galis daw po ang mukha ko, nakakadiri daw po ako. Ayun, napikon po ako kaya sinuntok ko po sa nguso. Tapos pinagtulungan po ako ng mga kaibigan niya. Kung hindi naman po sila madami, malamang si Kaloy po ang uuwing bugbog sarado. Ay, tama na yan. Hindi ba sabi ko sa'yo, kapag may nanunukso sa'yo, lalo na si Kaloy, ay pasok sa isang tenga, tapos labas sa isa pa. Sila rin ang mapapagod, makikita mo. Lolo, palagi ko naman pong ginagawa yan eh. Pero hanggang ngayon po, hindi pa rin sila tumitigil sa panunukso dahil sa mukha ko. Parang habang hindi ko sila nilalabanan eh, mas lalo silang ginaganaan sa panunukso sa akin. Alam mo, Apo, mas maganda pa rin ang pinipili mong maging mapagkumbaba. Wala magandang maidudulot ang karahasan. Hindi yan sagot sa lahat ng problema. Opo, hayaan niyo po sa susunod. Iiwas na po ako sa kanila. Talagang hindi ko lang naman po napigilan ng lumaban sa kanila eh. Lo, ito na po pala yung toyo at suka na pinabibili niyo sa akin. O siya, sige. Magsagot ka na lamang muna ng mga takdang aralin mo. At ako naman babalik na sa pagluluto. Anong oras na, pero wala pa rin tayong lutong ulam. Nagtungo na si Lolo Agapito sa maliit nilang kusina ng bahay ni Greco, habang si Greco naman ay umupo at hinarap ang mga takdang aralin niya na kailangan niyang sagutan. Ngunit hindi niya magawang ituon ang atensyon niya roon. Umaalingaw-ngaw pa rin sa isip niya ang panlalait ni Kaloy sa kanya dahil sa tila kaliskis ng ahas sa kanyang kaliwang pisngi. Ayon kay Lolo Agapito, isinilang si Greco na meron ng ganun sa muka. Pinaglihi raw kasi siya ng namayapa niyang ina sa ahas, kaya marahil ay may kaliskis ng ahas ang kanyang muka. Simula na magkaisip si Greco, ay namulat na siya sa panunukso ng mga batang kaedad niya. May iba rin na gaya ni Kaloy na sinasabing galis ang nasa kanyang muka. Hindi nagtagal ay tinawag na siya ni Lolo Agapito para maghapunan. Habang kumakain ang maglolo, ay tahimik pa rin si Greco. Greco, Apo, bakit parang ang tamlay-tamlay mo? Huwag mong sabihing ayaw mo ng ulam natin ngayon. Hindi ba paborito mo yung adobong baboy?
Lo, naisip ko lang po kasi na kung buhay siguro si nanay, ay may magtatanggol po sa akin, no? Aba, oo naman. Kilala ko ang nanay mo. Ayaw nung naaapi ang mga mahal niya sa buhay. Lalo ka na, kasi anak ka niya. Si tatay po kaya, kung nandito po kaya siya ipagtatanggol niya rin po kaya ako? Nasamid bigla si Lolo Agapito. Uminom muna ito ng tubig bago muling nagsalita. Huwag na natin pag-usapan ng tatay mo, Greco. Pero hindi po ba buhay pa siya? Buhay pa nga siya, pero iniwanan niya kayo ng nanay mo. Biruin mo, hindi ka pa naipapanganak sa mundo, ay para na siyang bulang naglaho. Kaya ayoko nang nababanggit mo ang tatay mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Walang imik na tumango si Greco. Kahit ang totoo, ay nais niyang mapag-usapan nila ang tatay niya. Base sa kwento ni Lolo Agapito, iniwanan ng tatay niya ang kanyang nanay habang buntis ito. Walang nakakaalam kung saan ito nagpunta at labis yung dinamdam ng nanay ni Greco, habang ang nanay naman niya ay nasawi matapos siyang ipanganak. May hinala si Lolo Agapito na labis na iniisip ng nanay ni Greco ang pag-alis ng asawa nito, kaya nabinat ito at bigla na lang binawian ng buhay. Sa kabila ng kakaibang bagay na nasa mukha ni Greco, ay pinipilit pa rin niyang mabuhay bilang isang normal na bata. Ngunit halos lahat ay nilalayuan siya dahil sa kakaiba niyang itsura. Madalas siyang mapaaway, hindi lang sa baryo nila, kundi maging sa eskwelahan. Ilang beses din siyang huminto sa pag-aaral dahil sa matinding pambubuli sa kanya. Kaya sa edad niya na 11, ay grade 3 pa lamang siya. Isang hapon, umuwi si Greco mula sa eskwelahan na namumugto ang mga mata. Nang makita siya ni Lolo Agapito, ay may pag-aalala siya nitong kinausap. Nung isang araw, may bangas ka sa muka. Ngayon naman, mukhang umiyak ka. Bakit na naman ba? Ano ba nangyari? Paano kasi, Lo? Tinukso ko ng mga kaklase ko pati teacher namin. Pinagtawanan pa ako. Ayoko na pong pumasok sa eskwelahan. Tutulungan ko na lang po kayo sa pagtatanim at pagtitinda ng gulay. Aba, hindi naman ako papayag sa sinabi mong yan. Dapat ay makapagtapos ka ng pag-aaral. Sayang ang talino mo, apo. Sandali lang. Bakit ka ba nila pinagtawanan? Talagang tinanong mo pa, Lolo. Siyempre, dahil sa kaliskis sa mukha ko. May dula kasi kami, tapos may tauhan na aswang. Ang sabi po ng mga kaklase ko, ako na lang daw po ang gumanap na aswang kasi nakakatakot na raw po ang mukha ko. Pinagtawanan po ako ng lahat. Tapos yung teacher namin, na umasa ako na ipagtatanggol ako, nakitawa na rin. Aba, ibang klase rin ang guro mo, ane. Imbis na sawayin ng mga kaklase mo, ay nakisali pa. Abay, kagaling. Lo, wala na po bang pag-asa na maalis tong kaliskis sa mukha ko? Ano po kaya kung humingi na tayo ng tulong kay Mayor at baka pwedeng ipatanggal to sa mga doktor? Tinapik ni Lolo Agapito ang balikat ni Greco at ngumiti ito. Greco, alam ko na sa ngayon ay panunukso lang ang ibinibigay sa iyo ng mga kaliskis na yan sa iyong mukha. Pero darating ang panahon na magpapasalamat ka kasi meron ka niyan. Isa pa, yan ang pagkakakilanlan mo. Aba, kapag may nagtanong na sino nga ba yung batang may kaliskis ang mukha, hindi ba't ikaw kagad ang maiisip nila? Kahit na po, Lo, ayoko pa rin po nito. Gusto ko po maging normal na bata. Normal ka, Greco. Huwag mong iisiping hindi. Huwag mong hayaan ng ibang tao na magdikta sa iyo kung ano ang normal sa hindi. Tandaan mo ito, apo. Ano man ang kapansanan o itsura ng isang tao, basta't wala siyang ginagawang masama o hindi siya nananapak ng ibang tao, ay wala siyang dapat na ikahiya. Sige na, magpalit ka na ng damit mo at ng malaban na yung uniforme mo. Hindi na lang nakipagtalo si Greco kay Lolo Agapito.
Kahit maganda ang sinabi ng matanda, ay hindi pa rin siya nito nakumbinsi na walang mali sa kanya, lalo na't alam niya na naiiba ang itsura niya sa ibang batang kagaya niya. Kaya nangako siya sa kanyang sarili na kapag may trabaho na siya, ay mag-iipon siya ng pera at ipatatanggal niya talaga sa mahuhusay na doktor ang kaliskis ng ahas sa kanyang muka. Makalipas ang ilang araw, kumalat sa baryo ni Greco ang pagkawala ng mga alagang hayop. May mga nagsabi rin na natagpuan ng ilan ang mga alagang baboy at kambing sa bukana ng gubat na wakwak ang tiyan at durug-durug ang mga lamang loob. Kahit walang alagang hayop, ay nakaramdam pa rin ng pagkabahala si Greco at Lolo Agapito sa pangyayaring yun sa lugar nila. Nakakatakot na talaga ang nangyayari dito sa baryo natin, Apo. Wala namang ganito noon. Sino namang kaya ang salarin sa pagpatay at pagkawala ng mga alagang hayop? Kaya nga po nadaanan ko nga po kanina si Aling Tonya. Nagmumura kasi yung mga manok niya ay nakita niyang wala ng mga ulo paggising niya. Lo, hindi po kaya adik ang gumagawa nun? Pwede. Pero, pwede ring aswang. Aswang? Totoo po ba talaga ang mga aswang, Lo? Sa tagal ko po kasing nabubuhay, hindi pa po ako nakakakita ng aswang hanggang ngayon. Kung makapagsabi ka namang matagal ka nang nabubuhay, ay parang magkaedad lamang tayo. Pero Apo, totoo. Totoo mga aswang. Ilang beses na ako nakakita nun. Alam mo ba, nung ipinagbubuntis ng lolo mo, ang nanay mo, ay inaswang siya. Mabuti na nga lang at matapang ako. Kinuha ko yung matalas na itak. Tapos hinarap ko yung aswang. Ayun, natakot sa akin. Kaya umalis na lang siya at hindi na bumalik kahit kailan. Naniniwala po ako sa aswang, Lo. Pero dun po sa kinuwento nyo na natakot po sa inyo yung aswang, medyo may duda po ako Aba, huwag mo ko minamaliit ha. Hindi ba naikwento ko na sa'yo na ang angkan natin ay mula sa lahi ng mga antingero. May ilang anting-anting akong namana sa lolo ko nun at karamihan ay ginagamit sa pakikipaglaban sa mga aswang. Talaga po? Inasan po yung mga anting-anting nyo, Lo? Wala na. Nawala ng lahat. Nung nagkaroon kasi ng malakas na bagyo dito sa ating baryo nun, ay nagiba tong bahay natin. Natabunan ng putik ang mga gamit natin, kasama na nga yung mga anting-anting. Hindi ka pa ipinapanganak nun, kaya hindi mo yun alam. Nagpatuloy ang kwentuhan ni Greco at Lolo Agapito tungkol sa mga aswang at anting-anting. Nakuha ng mga bagay na yon ang atensyon ni Greco sa dahilang hindi niya malaman. Isang gabi, magkatabing nakahiga sa papag sina Greco at Lolo Agapito. Kapansin-pansin na hindi mapakali si Lolo Agapito sa pagkakahiga. Minsan ay tatalikod dito ng higa, tapos bigla namang titihaya. Nang marinig ni Greco ang mahinang pagdaing ng lolo niya, ay hindi niya na napigilang magtanong. Lo, ano po ba nangyayari sa inyo? Ang likot-likot niyo po matulog Hindi po tuloy ako makatulog. Sumasakit kasi ang likod ko, Apo. Naghahanap ako ng magandang pwesto sa paghiga para mabawasan ang sakit. Dahil siguro to sa maghapong pagtatanim ko. Kasi naman kayo, Lolo Ang sabi ko po sa inyo, tutulungan ko kayo. Pero ayaw niyo naman po. At sige po, bibili na lang po muna ako ng gamot sa sakit ng katawan. Ang alam ko po bukas pa naman po ang tindahan ni Aling Berta Wag na. Kaya ko naman tuntisin. Matulog ka na at may pasok ka pa bukas sa eskwelahan. Ay naku, Lo. Sa tingin niyo po ba'y makakatulog po ako sa likod niyo? Sige na po, bibili na lang po ako ng gamot saglit. Hindi na nga nagpapigil pa si Greco kay Lolo Agapito. Tumayo siya at kumuha ng pera sa wallet ng lolo niya. Mag-isa siyang lumabas ng bahay nila at naglakad papunta sa tindahan ni na Aling Berta. Ngunit bago siya makarating sa tindahan, ay nakasalubong niya si Kaloy.
Hindi niya sana ito papansinin, pero humarang ito sa daraanan niya. Mayabang siyang tinitignan ni Kaloy. Hoy! Bakit nasa labas ka pa ng ganitong oras, ha? Hindi mo ba alam na may aswang na gumagala? Aswang? Eh hindi pa nga sigurado kung aswang yung pumapatay sa mga hayop, di ba? Tsaka, bibili lang ako ng gamot ni Lolo. Tumabi ka nga dyan. Sa bagay, kung ako ang aswang, hindi rin kita bibiktimahin, no? Kasi, matatakot ako sa mukha mo. Hoy Kaloy, kung ako rin ang aswang, hindi rin kita kakainin. Kasi paniguradong maasim ang dugo mo. Lasang panis. Parang amoy ng kilikili mo. Nagusot bigla ang mukha ni Kaloy sa sinabing ni Greco. Agad niyang nakita ang pag-angat ng kamao nito para suntukin siya. Bago pa man dumapo ang kamao ni Kaloy sa mukha niya, ay mabilis niya na yung nahawakan. Matalim ang mga matang tinitigan ni Greco si Kaloy. Magpasalamat ka dahil masunurin ako sa lolo ko. Sinabi niya na wag akong makikipag-away sa'yo. Alam mo bang kayang-kaya kitang bugbugin ngayon, Kaloy? Hindi ako natatakot sa'yo, no? May kaliskis ng asa mukha. Inaano ka ba ng kaliskis ko sa mukha, ha? Wala ka ba magawa sa buhay mo? Kaya pati ako, na nananahimik ay ginugulo mo? Siguro, hindi ka mahal ng mama mo, no? Ha, at least, meron akong mama. Eh ikaw, wala na. Tigok na. Hindi nagustuhan ni Greco ang sinabing ni Kaloy. Mariin niyang pinisil ang kamao nito at narinig niya ang pagtunog ng mga buto nito roon. Aray! Aray ko, tama na! Tama na, masakit! Marahas na binitiwan ni Greco ang kamay ni Kaloy. Umuwi ka na, Kaloy. Dahil kapag nagdilim ang paningin ko sa'yo, bubugbugin talaga kita dito. Tandaan mo, wala dito ang mga tropa mo ngayon. Kayang-kaya kitang balasahin. Umanda ka lang talaga sa akin bukas sa school. Aabangan kita sa gate. Matapos yun, ay nagmamadaling tumakbo palayo si Kaloy. Napailing na lamang si Greco dahil napatunayan niya na matapang lang pala si Kaloy kapag kasama nito ang mga kaibigan nito. Isinantabi muna niya ang inis niya at nagpatuloy na siya sa paglalakad papunta sa tindahan. Nagpasalamat sa Diyos si Greco sapagkat bukas pa ang tindahan ni Aling Berta at nakabili siya ng gamot na kailangan ng kanyang lolo Agapito. Bago siya umuwi, ay nagpaalala si Aling Berta na mag-iingat siya dahil may mga nagsasabi na meron nang aswang sa baryo nila at yun ang salarin sa pagkawala at pagkamatay ng mga alagang hayop. Likas kay Greco ang pagiging matapang, kaya ipinagkibit balikat niya na lamang yun at kampante siyang naglakad pa uwi. Hanggang sa napahinto siya nang may naramdaman siyang tila may nakasunod sa kanya. Nang hilakbot si Greco nang may nakita siyang nakakatakot na nilalang na nakatayo ilang metro lamang ang layo mula sa kanya. Medyo mahaba ang braso nun at kitang-kita niya ang matutulis na kuko ng nilalang. Ang mata nun ay parang 2 bolang apoy na nagbabaga. Hindi na nagdalawang isip si Greco. Mabilis siyang tumakbo pero hinabol siya ng nilalang. Dinig niya ang nakakatakot nitong pag-angil na maihahalin tulad sa isang mabangis na hayop. Nang malapit na siya sa kanilang bahay, ay doon na siya nagsimulang sumigaw. Lolo! Tulong! May umahabol sa akin na halimaw! Bago pa makapasok si Greco sa bahay, ay bigla siyang sinunggaban ng nilalang sa kanyang likod. Napasubsob siya sa lupa. Naramdaman niya ang bigat ng nilalang sa likod niya hanggang sa bumaon ang mga ngipin nito sa kaliwang balikat niya. Lolo! Tulungan niyo ako! Pinapatay ako ng halimaw! Tulong! Bumukas ang pinto at lumabas si Lolo Agapito na may hawak na matalas na itak. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang nilalang na nasa likod ni Greco. Hindi ito nag-alinlangan na atakihin ang nilalang. Malakas nitong tinaga ang batok ng nilalang. Sumirit ang dugo nito at sumigaw ito na para itong kinakatay na baboy. Layuan mo ang apo ko!
Papatayin talaga kitang hayop ka! Lumayas ka rito! Layas! Sunod-sunod na pinagmumura ni Lolo Agapito ang nilalang hanggang sa tuluyan itong umalis at nawala sa dilim. Tinulungan ni Lolo Agapito si Greco sa pagtayo. Nang makapasok sila sa bahay, ay mabilis na isinarado at kinandado ng matanda ang pinto, habang si Greco ay nakaupo habang habol ang paghinga. Agad na tinignan ni Lolo Agapito ang sugat sa balikat ni Greco. Kumuha ito ng panlinis at gamot para sa sugat. Lolo, ano po bang halimaw yun? Aswang yun, Apo. Isa yung aswang. Tama nga ang kumakalat na kwento na aswang ang dahilan sa pagkawala at pagpatay ng mga hayop dito sa ating lugar. Ngunit ang mas nakakatakot, pati yata tao ay binibiktima na niya. Mabuti na lamang at yan lamang ang nakuha mo, Apo. Hindi ko mapapatawad sa sarili ko kung napatay ka niya. Akala ko nga rin po kanina mamamatay na ako, Louie. Salamat po. Iniligtas niyo po ako. Mahigpit na niyakap ni Lolo Agapito si Greco. Ramdam niya ang labis na pag-aalala ng lolo niya sa kanya. Alam ni Greco na kung hindi agad nakalabas ang lolo niya, ay sigurado na sa oras na yon ay nasa kabilang buhay na siya. Kinabukasan, sa kabila ng sugat na natamo ni Greco mula sa aswang, ay pumasok pa rin siya sa eskwelahan dahil meron silang eksam. Habang mag-isang nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga at kumakain ng turon, ay nilapitan siya ni Kaloy kasama ang mga kaibigan nito. Matalim na tinignan ni Greco si Kaloy. Tumayo siya at aalis na sana, pero hinawakan ni Kaloy ang braso niya. Sandali lang. Aalis ka naman kagad eh. Masyado ka naman suplado. Wala akong oras para sa mga kagaya mo, Kaloy. Ano ka ba? Hindi kita aawayin ngayon. Wala na sa akin yung mga pinagsasasabi mo sa akin kagabi. Papalampasin ko na lang yun. Ang gusto ko lang malaman ay kung totoo ba ang kumakalat na kwento sa baryo natin na inatake ka raw ng aswang kagabi. Paano mo nalaman yun? Yung lolo mo kasi, panay ang kwento. Sabi niya, totoong may aswang sa baryo at inatake ka raw. Buti nga raw at buhay ka pa ngayon. Siguro, natakot sa iyo yung aswang, no? Nang makita yung pagbumuka mo. Ang sabi siguro ng aswang, naku po, mas nakakatakot pa sa akin tong kaharap ko. Takbo na! Malakas na nagtawanan si Kaloy at ang mga kasama nito. Tumiim ang bagang ni Greco, ngunit mas pinili niyang kumalma. Alam niya na kung papatulan niya si Kaloy, ay ipapatawag na naman si Lolo Agapito sa school at baka maging dahilan pa yon para makick out siyang muli. Wala akong oras para makipag-usap sa'yo. Aba, napakatapang mo na talaga ngayon ah. Dapat siguro, napatay ka na lang nung aswang kagabi para may libreng biskwit at kapila sa inyo, para may pakinabang ka naman kahit papano. Inalis ni Greco ang kamay ni Kaloy sa braso niya at walang imik siyang naglakad papalayo. Dapat siguro, ikaw ang gawing palakot sa aswang, Greco. Sigurado ako na makita pa lang nilang mukha mo ay tatakbo na sila sa sobrang takot sa'yo. Patuloy lamang sa paglalakad si Greco. Nangako siya sa kanyang sarili na simula sa araw na yon ay iisipin na lamang niya na isang hangin si Kaloy. Napagtanto niya na walang maibubungang maganda ang pagsagot at pagpatol niya sa mga kagaya ni Kaloy na walang ibang nakikita kundi ang kapintasan ng ibang tao. Dumating sa punto na hindi na lang mga hayop ang nawawala sa baryo ni Greco. Kumalat ang balita na nawawala ang binatang anak ng kanilang kapitan. Makalipas ang ilang araw, ay natagpuan ang naaagnas nitong bangkay sa loob ng gubat. Wala na ang lamang loob nito at maraming kalmot at kagat sa iba't ibang parte ng katawan. Sa bawat araw na lumilipas, ay mas lalo pang dumadami ang nawawala at natatagpuan na wala ng buhay. Doon na nga nagsimulang matakot ang mga tao. Wala nang nasa labas pagkagat ng dilim. Nabalot ng pangamba ang buong San Roque. Nagsimula na rin kumalat ang bulong-bulungan sa kung saan-saan tungkol sa aswang na gumagala sa kanilang baryo. May ilan
na mas piniling umalis na lamang at manirahan sa malayong lugar. Ngunit ang mga kagaya ni Greco at Lolo Agapito na walang ibang mapupuntahan ay nanatili sa baryo. Isang umaga, napansin ni Greco na tahimik si Lolo Agapito habang nag-aalmusal sila. Hindi yun normal dahil sanay siya na magkwento ang matanda, lalo na kapag kumakain sila. Ramdam niya na may kung anong gumugulo sa isip ng kanyang lolo. Lo, kanina ko pa po napapansin. Bakit ang tahimik niyo po? May iniisip ka, no? Paanong hindi ako mag-iisip pa po? Nakakatakot na dito sa baryo natin. Kung may iba lang sana tayo mapupuntahan, sana'y umalis na tayo dito, gaya ng iba. Lo, hindi naman po tayo lumalabas tuwing gabi. Tsaka nag-iingat din po tayo. Palagay ko po ay okay na po yun, para hindi po tayo mabiktima ng aswang. Muntik lang naman po ako mapatay ng aswang dati, kasi nasa labas po ako. Hindi ganun kadaling maging ligtas sa isang lugar na may gumagalang aswang, Greco. Kayang-kaya nilang pasukin ang isang bahay kung nanaisin nila. Kaya nilang mag-ibang anyo para linlangin ang mga tao. Kung ako lang ang nandito, ay walang problema sa akin. Matanda na ako at handa na ako mamatay kahit na anong oras. Pero ikaw, Apo, ikaw ang inaalala ko. Napakabata mo pa at marami pang pwedeng mangyari sa iyong buhay. Lo, wag naman po kayo magsalita ng ganyan. Para po kasing nagpapaalam na kayo sa akin eh. Paano po ako, Lo, pag nawala po kayo? Saka, Lo, kaya ko naman po ang sarili ko eh. Sinusunod ko po mga sinasabi niyo sa akin para hindi po kayo nag-aalala. Alam ko, Apo, pero hindi natin alam mga pwedeng mangyari sa mga susunod na gabi. Kailangan ay masiguro kung ligtas ka at kung sakali man ay meron kang panlaban sa aswang. Natigilan si Greco. Seryosong seryoso ang lolo niya at parang may iba pa itong nais sabihin. Maya-maya ay malalim na huminga ang matanda. Tumayo ito at may kinuha sa lumang aparador. Nang bumalik ito sa pagkainan, ay may hawak itong maliit na kahon na gawa sa kahoy. Inilapag nito yon sa gitna ng lamesa. Lo, ano po yan? Hindi sumagot si Lolo Agapito. Binuksan nito ang kahon at tumambad kay Greco ang isang kwintas na may kakaibang palawit. Ang palawit ay kulay itim na parang pinatigas na kaliskis. May kalakihan ang kaliskis, kaya sigurado siya na nagmula yon sa isang malaking hayop. Lo, ano po ang kwintas na yan? Naibibenta po ba yan, Lo? Ang gusto ko sana ay manatiling lihim ang bagay na ito. Pero sa nangyayari ngayon, dito sa ating baryo, ay wala na ako mapagpipilian pa, kundi ang sabihin sa iyo ang lahat. Greco, makinig kang mabuti sa akin. Alam kong mahirap paniwalaan ang mga sasabihin ko, pero sana ay lawakan mo ang iyong pag-iisip. Lolo naman eh, kinakabahan naman po ako sa mga sinasabi niyo eh. Muling nagpakawala ng malalim na paghinga si Lolo Agapito. Bago muling nagsalita. Apo, alam ko ang dahilan kung bakit may kaliskis ng ahas ang mukha mo. Hindi yan dahil sa pinaglihi ng nanay mo sa ahas, kundi dahil ang tatay mo ay isang taong reptilian. Ang taong reptilian ay isang nilalang na kalahating tao at reptilian. Nagkataon na ang tatay mo ay kalahating ahas. Lolo naman eh, saan comics niyo po ba binasa yung sinasabi niyo? Apo, nagsasabi ako sa iyo ng totoo. Hari ng mga taong reptilya ng iyong ama, na si Serpino. Sa kabila ng nakakatakot niyang anyo, ay mabuti ang puso niya. Ang nais niya ay ang kapayapaan sa pagitan ng mga tao at ng lahi nila. Ngunit dahil sa nakakatakot na itsura nila, ay iniisip ng mga tao na masama sila. Umibig ang nanay mo kay Serpino. Kaya ka nabuo. Yan ang dahilan
kung bakit meron kang kaliskis ng ahas sa iyong muka. Mula yan sa dugo ng iyong ama. Umalis ang ama mo, hindi para takasan ng responsibilidad niya sa iyo. Ginawa niya yon dahil alam niya na hindi magiging normal ang buhay mo kapag kasama niyo siya ng iyong ina. Napatda si Greco. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya sa mga sinabi ni Lolo Agapito. Pakiramdam niya ay isang napakalakas na bomba ng katotohanan ang sumabog sa kanyang harapan. Kinuha ni Lolo Agapito ang kwintas sa kahon at ipinakita yon kay Greco. Ang kaliskis na ito ay mula sa tatay mo. Ito ay dinasalan niya at niritwalan upang maging mutya ng kaliskis ng Haring Cobra. Bago siya umalis, ay ibinigay niya to sa iyong ina. Ang sabi niya, ibigay ito sa iyo sa takdang panahon dahil ito ang magiging proteksyon mo laban sa kahit na anong panganib at kapahamakan. Ang totoo ay hindi ko alam kung anong nagagawa ng mutya na ito, pero may tiwala ako kay Serpino. Alam ko na kapag ginamit mo ito, ay mabibigyan ka nito ng proteksyon mula sa mga aswang. Kung ganun, Lo, buhay pa talaga ang tatay ko? Hindi ako sigurado, Apo. Pero sa tingin ko, ay buhay pa talaga siya. Wala rin akong ideya kung nasan siya ngayon. Lo, ang hirap pong paniwalaan ng mga sinasabi nyo. Isang taong reptilya ng tatay ko. Isang taong ahas. Tama ka, Apo. Naiintindihan kita kung hindi ka kagad maniniwala. Pero wala akong dahilan para hindi sabihin sa iyo ang buong katotohanan. Naisip ko rin na karapatan mong malaman kung ano talaga ang pinagmulan mo. Muling tumahimik si Greco. Pilit niyang prinoseso ang lahat ng sinabi ni Lolo Agapito. Nanlalamig ang buo niyang katawan at hindi niya lubos maisip na hindi buo ang pagiging tao niya dahil may nananalaytay na dugo ng taong reptilian sa kanyang ugat. Tanggapin mo ang mutya ng kaliskis ng Haring Cobra, Greco. Ito ay nakalaan talaga para sa iyo. Ito ang magiging proteksyon mo laban sa mga aswang. Isuot mo ito kapag handa ka na at kapag may nararamdaman kang panganib sa paligid. May pag-aalinlangan na kinuha ni Greco ang kwintas. Nang nasa palad niya na yon, ay may kakaibang init siyang naramdaman mula sa kaliskis. Tila may maliliit na bultahe na kumikiliti sa kanyang palad, kaya napagtanto niya na totoong merong kapangyarihan ang isang piraso ng kaliskis na yon. Matapos malaman ni Greco ang buong katotohanan sa kanyang pagkatao, ay hindi na natahimik ang utak niya. Tinanggap na niya na ang tatay niyang si Serpino ay isang taong reptilian, kaya nais niya sanang makita ito at makausap upang ito mismo ang magsabi sa kanya ng lahat. Ngunit alam niya na sa panahong yun ay imposible yung mangyari, lalo na't maging si Lolo Agapito ay hindi alam kung nasaan ito. Isang gabi, nakadungaw si Greco sa bintana habang hawak ang kwintas na may kaliskis ng kanyang ama. Mataman niya yung tinitignan. Ano kayang klaseng proteksyon na maibibigay mo sa akin? Habang nakatingin si Greco sa kwintas, ay tila may boses na paulit-ulit na bumubulong sa kanya na isuot niya ang kwintas. Hindi niya namalayan na kusa nang gumagalaw ang mga kamay niya. Isinuot niya sa kanyang leeg ang kwintas. Bigla siyang nakaramdam ng init na mabilis na kumalat sa kanyang buong katawan. Parang may biglang dumaloy na kuryente sa kanyang mga ugat at sumakit ang ulo niya dahil pumintig yun ng malakas. Nanginig siya sa takot habang unti-unting sumisikip ang hininga niya na parabang may nagbabagong malaki sa loob niya na hindi niya kayang kontrolin. Mabilis na lumapit si Greco sa salamin na nakasabit sa dingding. Pakiramdam niya ay huminto ang paghinga niya nang makita niya na hindi na normal ang kanyang mga mata. Ang bilog na itim sa kanyang mata ay naging dilaw at pahaba gaya ng isang ahas. Napaatras siya at agad niyang napansin ang kanyang kamay. Napasigaw siya sa gulat
nang makitang nagbago ang itsura ng kanyang mga kamay at naging 2 ulo yun ng kobra. Gumalaw ang mga yon at lumalabas ang dila na parang may sariling buhay. Nang ibuka ng mga kobra ang bibig ng mga yon, ay nakita niya ang matutulis na pangil ng mga yon. Muling napasigaw si Greco sa labis na pagkabigla at takot. Lo! Lo, tulungan mo ako, Lo! Humahangos na pumasok sa bahay si Lolo Agapito. Ano ba nangyayari at sumisigaw ka? Naku, Diyos ko po! Maabagin langit! Ano nangyari sa'yo, Greco? Bakit may ganyan ang mga kamay mo? Maging si Lolo Agapito ay natakot sa itsura ni Greco. Kusang gumagalaw ang mga kobra niyang kamay na para bang yun ang may kontrol sa kanya. Hindi ko rin po alam, Lo. Isinuot ko lang naman po yung kwintas na binigay niyo sa akin eh. Tapos naging ganito na po ang itsura ko. Kapwa nataranta sina Greco at Lolo Agapito hanggang sa may narinig si Greco mula sa malayo na humihingi ng tulong. Kusang gumalaw ang katawan niya at bigla siyang tumalon sa bintana. Gwapo! Bumalik ka rito! Saan ka pupunta? Hindi ko po alam, Lo. Hindi ko po mapigilan ang mga paa ko. Tulungan niyo ako, Lo. Kahit anong pigil ni Greco sa pagakbang ng mga paa niya, ay hindi siya nagtagumpay. Tumakbo siya sa madilim na daan ng mabilis ang mga hakbang at halos hindi na dumidikit sa lupa ang kanyang mga paa. Hanggang sa makarating siya sa bukana ng gubat kung saan nakita niya ang isang lalaki na nakasubsob sa lupa. May sugat yon sa balikat habang may aswang na nakatayo sa paanan nito. Hindi nagdalawang isip si Greco. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at agad na gumalaw ang 2 kobra na parang handang umatake. Mabilis siyang sumugod sa aswang at inundayan niya ng suntok ang aswang gamit ang kanang kamay at agad kinagat ng kobra ang braso ng halimaw. Napaatras ang aswang at umungol ito ng dahil sa labis na sakit. Umatake ang aswang kay Greco at tumalon ito papunta sa kanya. Subalit maagap siyang yumuko at binigwasan ng suntok ang tiyan nito. Ang kobra sa kanang kamay niya ay bumuga ng berdeng malagkit na likido at tumama yon sa muka ng aswang, direkta sa mata. Nagsisisigaw ang aswang habang mabilis na nilulusaw ng kamandag mula sa kobra ang muka nito. Gumapang ang likido pababa sa leeg nito hanggang sa umabot na sa tiyan. Para yung matapang na asido na sinusunog at nilulusaw ang bawat madaanan. Natunaw ang laman ng aswang hanggang sa umusok ang buong katawan nito at tuluyang humandusay sa lupa. Humihingal si Greco. Nanginginig siya sa pagod at kaba. Lumapit siya sa lalaking kanyang sinagip, ngunit sa halip na magpasalamat ay nanlaki pa ang mga mata nito nang dahil sa takot. Napatingin ito sa mga kamay na kobra ni Greco at napasigaw ang lalaki, sabay takbo palayo. Ayos ah. Bigla na lang umalis. Salamat ah. Ikaw na nga niligtas eh. Ikaw pa ang tumakbo. Napako si Greco sa kanyang kinatatayuan. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na hindi niya maikakaila na talagang kakaiba. Ano ba itong nangyayari? Bakit parang ang lakas-lakas ko kanina? Nang sandaling yon ay dumating na si Lolo Agapito. May dala itong kumot at itinakip nito yon sa mga kamay ni Greco. Pagkakita ng matanda sa walang buhay na katawan ng aswang ay nagulat ito. Diyos ko po, mahabagin langit! Greco, ikaw ba may gawa niyan? Hindi po ako, Lo. Ito pong 2 kobra sa kamay ko. Para pong kinokontrol nila ako eh. Wala po akong nagawa. Ang mabuti pa ay sa bahay na tayo mag-usap. Mahirap na at baka may makakita pa sa'yo rito. Inakay ni Lolo Agapito si Greco pabalik sa bahay nila. Nakayuko siya dahil baka may makakitang ibang tao sa kakaiba niyang mga mata. Habang ang kumot ay hindi niya inalis sa mga kamay niya na hanggang sa sandaling yun ay ulo pa rin ng kobra. Hindi nagtagal ay nakarating na sina Greco sa bahay. Mabilis na isinarado ni Lolo Agapito ang pinto.
Magkaharap silang naupo sa sala. Marahang inalis ni Lolo Agapito ang kumot na nakatakip sa mga kamay ni Greco nang bigla na lamang muntik nang tuklawin ang matanda ng mga kobrang kamay ni Greco. Mabuti na lang ay mabilis yung nabawi ni Greco. Pambihira! Ano ba yung mga kobrang yan? Masyadong agresibo. Hoy, kayong dalawa! Huwag niyong sasaktan ng Lolo Agapito ko! Tila naintindihan ng dalawang kobra ang sinabi ni Greco at kumalma na ang mga yon. Maya-maya ay nababahalang tumingin si Greco sa kanyang lolo. Lo, ano pong gagawin natin? Ayoko pong ganito mga kamay ko. Hindi po ako makakapasok sa eskwelahan at di po ako makakalabas ng bahay. Lo, ano gagawin ko, Lo? Sandali at nag-iisip ako. Huwag kang mataranta. Ano wag mataranta, Lo? Sabihin niyo nga po sa akin. Kayo po ba kapag naging kobra mga kamay niyo, hindi po ba kayo matataranta? Matataranta natural. Pero hindi tayo makakapag-isip ng maayos kung di tayo kalmado. Pero hindi ba, at sabi mo kanina, ay naging ahas sa mga kamay mo nang isuot mo ang kwintas? Opo, tama po kayo. Kung ganon, sige, hubarin mo ang kwintas po. Paano ko nga po mauhubad, Lolo? Ayaw po sumunod sa akin ng dalawang kobra na to, oh. Kayo na lang po magubad ng kwintas ko, Lo. Hindi ba ako tutuklawin ng mga yan? Baka mamaya bugahan din ako ng kamandag ng dalawang yan, gaya ng ginawa nila dun sa aswang, at bigla na lamang ako matunaw dito. Yun nga po, hindi ko rin po alam eh. Hindi ko nga po sila makontrol, di ba? Ay nako! Ano ba kasing klaseng kwintas ang ibinigay sa'yo ng tatay mo? Hindi ko naman nakalain na magiging ganyan ang itsura mo at ang mga kamay mo. Sige na, Lo, alisin niyo na po yung kwintas. Baka po tama kayo na kailangan ko pong alisin ang kwintas na to para bumalik po ako sa dati kong anyo. Tumayo na si Lolo Agapito at pilit nitong kinalma ang kanyang sarili. Nang aabutin na nito ang kwintas, ay sabay na lumingon ang dalawang kamay na kobra ni Greco na para bang aatake ang mga ito. Oo, nakita mo na. Parang tutuklawin nila ako, Apo. Diyos ko, ayoko pang mamatay. Hoy! Ano ba kayong dalawa, ha? Hindi ba't sinabi ko na sa inyo na huwag niyo sasaktan si Lolo Agapito? Kapag sinaktan niyo siya, ipapaputol ko kayo, sige! Umurong ang mga kobra na para bang natakot ang mga yon sa sinabi ni Greco. Muling sinubukan ni Lolo Agapito na hubarin kay Greco ang kwintas at nagtagumpay na nga ito sa pagkakataon na yon. Nang maalis sa katawan ni Greco ang kwintas, ay naramdaman niya na tila may humugot ng lakas at enerhiya sa kaloob-looban ng kanyang katawan. Naging mabilis ang pagbabalik niya sa dati. Unti-unting lumiit at bumalik sa normal ang kanyang mga kamay at nawala na ang mga ulo ng kobra sa kanyang kamao. Maging ang mga mata niya ay muling bumalik sa normal. Manghang-manghang pinagmasdan ni Greco ang mga kamay niya. Lo, tama nga po kayo. Kailangan ko lang pong hubarin ng kwintas para bumalik po ako sa dati kong anyo. Ang mga mata ko po ba, Lo? Tignan nyo nga po. Okay na ba? Patingin nga. Okay na, Apo. Normal ka na ulit. Sabi ko na nga, at kailangan mo lang hubarin ang kwintas. At kung gusto mo ulit na maging kobra ang mga kamay mo, ay isuot mo lang ang kwintas. Hindi na po. Ayoko na pong isuot ang kwintas na yan. Ayoko na pong maging kobra ulit ang mga kamay ko. Lalo na po parang sila po ang kumokontrol sa akin eh. Pero Greco, hindi mo ba naiisip na baka kaya ibinigay ng tatay mo ang kwintas na to sa'yo ay upang gamitin mo ito sa kabutihan at pagtulong sa mga tao? Hindi ko naman po kayo maintindihan, Lo eh. Paano po ako makakatulong sa mga tao gamit ang kwintas ng tatay ko? Tignan mo, yung ginawa mo kanina, yung pagpatay mo dun sa aswang. Hindi ba, tinulungan mo yung lalaki na tumakbo? Nakasalubong ko kasi siya kanina at sinabi niya na merong isang batang may ahas sa kamay na pumatay dun sa aswang. Sandaling natahimik si Greco at pinag-isipan ang sinabi ni Lolo Agapito.
Oo nga po, tinulungan ko nga po siya. Pero natakot din po siya sa akin dahil sa itsura ko eh. Akala niya po yata aswang din ako. Ito na lang ang isipin mo, Apo. Dahil siguro nais ng tatay mo na makita ng mga tao na sa kabila ng nakakatakot na anyo ng mga taong reptilian ay kakampi sila ng mga tao. Hindi ba't nasabi ko na sa'yo na ang layunin ng iyong ama ay ang magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng mga tao at ng mga taong ahas? Ibinigay niya sa iyo ang kwintas upang gamitin mo ito sa pagtulong sa mga tao, upang makita ng mga tao na hindi kalaban ang inyong lahi. Ibig po bang sabihin ay makikipaglaban na po ako sa mga aswang mula ngayon? Kung kinakailangan ay oo, Greco, hanggang sa makita ng mga tao, nakakampi ka at hindi kalaban. Pero siguro, Apo, gagawin mo yon na itatago mo ang totoo mong pagkatao at hindi mo ipapaalam na ikaw si Greco. Hindi ko po alam, Lo. Pero parang napakabigat naman po ng responsibilidad na yan para sa bata pong kagaya ko. Saka hindi ko po kayang kontrolin ng mga kamay ko kapag nagiging cobra sila. Nakita niyo naman po nangyari kanina. Hindi ko po napigilan ang pagtakbo ko. Kahit nga po yung pakikipaglaban ko sa aswang Hindi po ako ang gumawa nun, kundi yung dalawang cobra. Nasa katawan mo ang dalawang kobra, kaya ikaw ang dapat na kumontrol sa kanila. Matututunan mo rin sila kontrolin, Greco. Magtiwala ka lang. Kilala ko yung ama. Mabuti siya at hindi kanya ipapahamak. May dahilan kung bakit nais niyang gamitin mo ang mutya ng kaliskis ng Haring Cobra. Pag-isipan mo mabuti mga sinabi ko. Inabot ni Lolo Agapito ang kwintas kay Greco. Sandali niya yun tinitigan bago niya yun kinuha. Tinapik siya sa balikat ni Lolo Agapito, saka ito pumasok sa kwarto. Nang maiwang mag-isa si Greco sa bahay, ay nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Nagtatalo ang puso at isip niya kung dapat ba niyang gamitin ang kwintas sa pagtulong sa mga tao o itago na lang niya yun at magpatuloy sa normal niyang buhay. Kinabukasan, mabilis na kumalat sa buong baryo ang kwento tungkol sa batang may kamay na kobra na lumaban at pumatay sa isang aswang sa bukana ng gubat. Maging sa mga katabing baryo ay umabot na rin ang kwentong yun. Nahati ang opinyon ng mga taga-baryo. May mga naniniwala nakakampi ang batang yun at isa yung tagapagtanggol dahil ito lamang ang nagkaroon ng lakas ng loob na labanan ng aswang. Ngunit may ilan ding natakot at naniwalang panganib ang dala ng batang yon dahil sa itsura nito. Nakarating kina Greco at Lolo Agapito ang usap-usapan ng mga tao. Habang nakahiga sila sa papag ng gabing yun, ay napag-usapan nila ang bagay na yun. Lo, sa tingin ko po ay hindi ko na dapat gamitin ang kwintas. Narinig ko po kasi kanina sa tindahan po ni Aling Berta na sinasabi daw po ng mga tao na halimaw daw po ako. Baka raw po mas masahol pa ako sa aswang. Mabuti na lang po talaga at hindi ako nakilala ng lalaking niligtas ko. Kung hindi, baka palayasin na po ako ng mga tao dito sa atin. Pero may mga nagsasabi rin, nakakampi ka at tagapagtanggol. Marami sila, Greco. Sila ang pakinggan mo at huwag ang mga taong nagsasabi na kalaban ka. Ang hirap po kasi magdesisyon kung gagamitin ko pa po ba ang kwintas ng tatay ko. Kaya sana, wala nang aswang na umatake dito sa baryo natin. Sana, huli na po yung napatay ko. Sana nga, Apo. Sana nga. Pero, saka na natin pag-usapan ang bagay na yan. Inaantok na ako. Matulog na tayo. Tumalikod at tumagilid na si Lolo Agapito. Hindi nagtagal ay narinig ni Greco ang mahinang paghilik ng lolo niya, habang siya ay hindi magawang makatulog dahil sa pag-iisip. Makalipas ang ilang sandali ay naisipan niya na maglakad-lakad muna sa labas. Tahimik siyang lumabas ng bahay habang nasa kamay niya ang kwintas. Kahit paano ay gumaan ang pakiramdam ni Greco sa kanyang paglalakad. Nagbigay ng kakaibang ginhawa ang malamig na hangin ng gabing yun.
hanggang sa hindi niya namalayan na medyo malayo na pala siya sa bahay nila. Hala, ang layo ko na pala. Makabalik na nga. Baka nagising na si Lolo at hinahanap na ako. Ngunit paglingon ni Greco sa kanyang likuran ay natigilan siya. May nakita siyang isang tumatakbong bata at sumisigaw. Nakilala niya ang boses ng bata at nalaman niya na si Kaloy yun. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niya na 2 aswang ang humahabol kay Kaloy. Agad na nagtago si Greco sa likod ng isang puno na nasa gilid ng daan. Mula roon ay nakita niyang nadapa si Kaloy habang ang 2 aswang naman ay unti-unti nang lumalapit dito. Wag! Maawa kayo sa akin! Huwag niyo akong kakainin! Hindi ako masarap! Tsaka tamad ako maliko eh! Wag! Maawa na kayo! Alam ni Greco na may magagawa siya para tulungan si Kaloy. Ngunit natatakot siyang gamitin ang kapangyarihan ng kwintas dahil hindi siya sigurado kung sa pagkakataon ba na yon ay magagawa na niyang kontrolin ang mga kobra niyang kamay. Tulong! Tulungan niyo ako! Parang awa niyo na! Kakainin ako ng mga aswang! Ang sigaw na yun ni Kaloy ang nagtulak kay Greco sa desisyon na gamitin ang kwintas. Bago niya isabit ang kwintas sa kanyang leeg, ay kinausap na muna niya ito. Makinig ka sa akin ha. Gagamitin kita. Pero ayokong masyado niyo akong kinokontrol. Ako ang amo niyo. Ako ang dapat na susundin niyo. Maliwanag? Kahit walang nakuwang sagot, ay isinuot na ni Greco ang kwintas. Mabilis na naramdaman niya ang paggapang ng kakaibang lakas sa buo niyang katawan. Habang ang mga kamay niya ay naging ulo na nga ng kobra. Malikot ang mga yon at gumagawa pa ng tunog. Makinig kayo mabuti. May kailangan kayong iligtas. Tulungan niyo ako. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Greco bago siya lumabas sa pinagtataguan. Malalaki ang hakbang na lumapit siya kay Kaloy at iniharang niya ang sarili niya sa 2 aswang. Ko po! Ang batang may ahas na kamay! Naloko na! May halimaw! Tumahimik ka nga. Ang ingay mo. Ikaw na nga nililigtas eh. Nang aasar ka pa. Hoy! At kayong 2 pangit na aswang. Ako ang harapin nyo. Tignan natin kung uubra kayo sa mga kamay ko. Itinaas ni Greco ang kanyang mga kamay na may ulo ng kobra. Gumalaw ang mga yon at tumingin sa 2 aswang na naglalaway. Umangil ang mga aswang at umatake ang isa kay Greco. Akmang sasakmalin siya nito pero inunahan na ito ng kobra sa kaliwang kamay niya. Kinagat nito ang leeg ng aswang. Agad naman siyang hinarap ng isa pang aswang. Sumugod ito ng mabilis at sinubukang kalmutin si Greco. Ngunit naunahan ito ng kobra na nasa kanang kamay niya. Mabilis itong gumalaw at binugahan nito ng kamandag ang aswang. Tumama yon sa mukha ng aswang. Napasigaw ang halimaw habang umaatras at pilit na inaalis ang kamandag na mabilis na lumusaw sa buong mukha nito. Nakawala ang isa pang aswang mula sa pagkakakagat ng kobra sa isang kamay ni Greco. Umatras ito at sinubukang kagatin si Greco. Sinalubong ito ng 2 kobra at tinuklaw ang magkabila ang balikat ng aswang. Saka nagbuga ng kamandag ang mga yon. Nanginig ang buong katawan ng aswang habang nilulusaw ng kamandag ang katawan nito. Bumagsak ito sa lupa, gaya ng isang aswang. Si Kaloy na kanina ay wala ng kapag-apag-asa, ay tulalang nakatingin lang kay Greco. Marahan itong tumayo at hindi inalis ang tingin sa kanya. Ligtas ka na. Umuwi ka na sa bahay niyo. Sa susunod, huwag ka nang gumagala ng gabi. Sandali! Parang kilala kita! Greco? Greco, ikaw ba yan? Nanlamig si Greco. Hindi niya inasahan na sa kabila ng pagbabago sa itsura niya at mga kamay niya ay tila nakilala pa rin siya ni Kaloy. Agad niyang iniwas ang mukha niya rito. Hindi! Hindi Greco ang pangalan ko. At hindi ko kilala ang Greco na sinasabi mo. Hindi ko siya kilala. Weh! Hindi ako pwede magkamali, no? Yang kaliskis sa pisngi mo,
ganyan din ang kaliskis ni Greco sa mukha niya. Ikaw nga si Greco. Pero, paano ka nagkaroon ng mga kamay na kobra? Bakit ba ang kulit mo? Hindi nga sabi ako si Greco eh. Sa pagtaas ng boses ni Greco, ay naalerto rin ang dalawang kobra at takmang aatakihin ng mga ito si Kaloy. Nanlaki naman ng mga mata ni Kaloy dahil halos 1 pulgada na lamang ang layo ng ulo ng dalawang kobra sa mukha nito. Tumigil kayo! Huwag niyo siyang sasaktan! Hindi na hinintay pa ni Greco na makapagsalita si Kaloy. Tinalikuran niya na ito at malalaki ang mga hakbang siyang lumayo. Maya-maya pa ay tumakbo na siya. Delikado to. Nakilala ako ni Kaloy. Sigurado akong ipagkakalat niya na ako ang batang may kamay na kobra. Labis na natakot si Greco sa mga susunod na mangyayari. Alam niya na kahit may ilan na naniniwalang mabuti siya, ay mas mananaig pa rin ang mga iniisip na kalaban siya. At ayaw niyang madamay ang kanyang lolo Agapito sa pwedeng gawin ng mga tao sa kanya. Kaya isang bagay lang ang naisip niyang gawin. At yun ay ang lisanin na ang kanilang baryo. Pagdating ni Greco sa bahay nila, ay nagawa na niyang hubarin ng kwintas gamit ang bibig ng isang kobra. Naramdaman niya na sa pagkakataong yun, ay unti-unti niya nang nagagawang kontrolin ang dalawang kobra sa kanyang kamao. Nang bumalik siya sa normal niyang anyo, ay dumiretso siya sa kwarto at ginising niya ang kanyang lolo Agapito. Agad na nagising ang matanda at may pagtataka na tumingin ito kay Greco. Aba, Apo, bakit pawis na pawis ka at parang pagod na pagod ka? Ano bang ginawa mo? Lo, kailangan ko na pong umalis dito sa baryo natin. Kailangan ko po magpakalayo-layo. Mag-i-empake na po ako ng mga gamit ko. Mabilis na kinuha ni Greco ang bag niya na ginagamit niya sa eskwelahan. Inalis niya ang mga laman nun at isa-isa niyang kinuha ang mga damit niya na nakalagay sa kahon. Isinilid niya ang mga damit niya sa kanyang bag. Naguguluhan naman na lumapit si Lolo Agapito at pinigilan ang mga kamay ni Greco. Sandali nga! Ano ba nangyayari, Greco? Bakit aalis ka? Lo, may nakalaban po akong 2 aswang kanina. Napatay ko po sila. Habang tulog po kasi kayo, lumabas po muna ako eh. Tapos, nakita ko po si Kaloy na hinahabol ng mga aswang kaya tinulungan ko po siya. Pero lo, masama. Nakilala po ako ni Kaloy eh. Kahit tumanggi ako na hindi ako si Greco, ay parang sigurado po siya na ako ang batang may mga kamay na kobra. Anak ng kaliskis naman, oo. Bakit sa dami ng pwede makakilala sa'yo, ay ang Kaloy pa na yun? Kaya nga po kailangan ko na pong umalis dito sa baryo natin. Lo, kilala ko po si Kaloy. Sigurado po ako na ipagkakalat niya ang nalaman niya. Baka pagtulungan po ako ng mga tao na palayasin dito. Kaya, bago po nila gawin yun, ay ako na lang po ang aalis. Ipagpapatuloy na sana ni Greco ang paglalagay ng mga damit niya sa bag. Pero muling hinawakan ni Lolo Agapito ang mga kamay niya. Mas mahigpit sa pagkakataon na yon. Greco, tumigil ka sa ginagawa mo. Hindi mo kailangang umalis. Lo, aalis na lang po ako. Baka patayin po ako ng mga tao dito sa atin eh. At saka, baka idamay ka po nila. Ayoko mapahamak po kayo ng dahil sa akin. Hindi ako mapapahamak. Huwag kang mag-isip ng negatibo. Hintayin muna natin ang mga mangyayari. At kung sakali mang hindi maganda ang pagtanggap ng mga tao sa kung sino ka, ay ako ang bahalang makipag-usap sa kanila. Hindi kita pababayaan. Dahil apo kita at mahal na mahal kita, Apo. Napaluwa si Greco sa sinabing yun ni Lolo Agapito. Naramdaman ng lolo niya ang takot niya, kaya niyakap siya nito at hinaplos ang likod niya. Lo, natatakot po ako eh. Nung wala pa sa akin ang kwintas, ay matindi na po ang panghuhusgang natatanggap ko mula sa mga taga rito sa atin. Eh ano pa po kaya? Kapag nalaman nila na isa akong halimaw. Hindi ka halimaw, Apo. Walang halimaw na may mabuting puso. 2 tao nang naililigtas mo
Siguro naman ay sapat na yon para isipin ng mga tao na hindi ka masama. Isa pa, tandaan mo ang layunin ng iyong ama. Kailangan magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng mga tao at sa mga taong reptilian na gaya mo. Alam kong ikaw ang susi para mangyari yun, Apo. At malay mo, kapag magkasundo na ang lahi mo at ang mga tao, ay magkaroon na ng lakas ng loob ang iyong ama na magpakita sa iyo. Bahagyang kumalma si Greco sa sinabing yun ni Lolo Agapito. Bagamat natatakot pa rin siya, ay pinili na lamang niyang alisin ang lahat ng negatibong bagay na tumatakbo sa kanyang isipan. Nang sumunod na araw ay maagang nagising si Greco. Tahimik siyang nakaupo sa may bintana ng kanilang kubo habang pinagmamasdan ang mga tao sa labas. Inasahan niyang anumang oras ay may kakatok sa kanilang pinto at palalayasin siya sa kanilang lugar. Malakas ang pakiramdam niya na sa oras na yun ay nagawa ng ipagkalat ni Kaloy ang nalaman nito tungkol sa kanya. Ngunit habang lumilipas ang oras ay nananatiling payapa ang paligid. Sa mga sumunod na araw, ganun pa rin ang takbo ng mga bagay-bagay. Habang abala ang mga taga-baryo sa kanilang pang-araw-araw na gawain, si Greco naman ay patuloy na nag-aabang at laging may kaba sa dibdib. Dahil doon ay nagtaka si Greco. Isang umaga, habang abala si Lolo Agapito sa pagsisibak ng kahoy sa likod ng bahay, ay nilapitan niya ito at kinausap. Lo, nagtataka lang po ako. Bakit po kaya hanggang ngayon wala pa rin pong pumupunta mga tao dito sa bahay natin para palayasin ako? Aba, bakit? Gusto mo bang mangyari yon? Hindi naman po. Nagtataka lang po ako kasi sigurado po ako na sasabihin ni Kaloy ang mga nalaman niya tungkol sa akin. Huminto si Lolo Agapito sa ginagawa at tumingin kay Greco. Malay mo naman, hindi rin sigurado si Kaloy kung ikaw ba talaga yung batang may kamay na kobra. Kaya siguro hindi niya magawang maikwento sa iba. Pero hindi po kaya humahanap lang siya ng magandang pagkakataon para sabihin po sa lahat? Yung bang tipong mapapahiya ako o kaya naman wala na akong malulusutan? Maging positibo ka lang, Greco. Magpasalamat na lang tayo dahil hanggang ngayon ay hindi nangyayari ang iniisip mo. Alam mo, mas maganda kung alisin mo muna ang pangamba mo. Baka mamaya mapabayaan mo na ang pag-aaral mo ng dahil dyan. Kaya nga po Siguro po tama po kayo, Lolo. Mapapraning lang po ako sa kakaisip. Saka ko na lang po poproblemahin ang problemang yan kapag nandyan na. Yan! Ganyan nga! Isa pa, hindi kita pababayaan, Greco. Kung sakaling subukan ng mga tao na palayasin ka, natural, sasama ako sa iyo. At kung saktan ka naman nila, ay lalabanan ko sila. Humantalan talaga sila sa akin. Napuno ng kasiyahan ang puso ni Greco. Napagtanto niya na napakapalad niya dahil may lolo siyang kagaya ni Lolo Agapito na sa kabila ng pagkakaroon niya ng dugo ng taong reptilian ay hindi siya nakaramdam ng panghuhusga mula rito. Bagkus, labis na pagmamahal at pag-aaruga pa ang palagi nitong ipinaparamdam sa kanya. Kinagabihan, bago matulog sina Greco at Lolo Agapito, ay nagdasal muna sila sa maliit na altar na nandun sa sala nila. Lumuhod sila roon at matiimtim silang nanalangin. Ipinagdasal ni Greco ang kaligtasan nila ng kanyang lolo, lalo na't wala silang ideya kung may mga aswang pa ba na sasalakay sa kanilang baryo. Hiniling din niya sa Diyos na gabayan siya, maging ang pagtanggap ng mga tao kung sakaling malaman ng mga ito ang totoo niyang pagkatao, ay hiniling din niya sa Panginoon. Matapos magdasal, ay nagtungo na sina Greco sa kwarto. Hihiga na sana sila nang makarinig sila ng sigawan ng mga tao sa labas. May pagtatakang nagkatinginan ang dalawa. Lolo, ano po kaya yun? Bakit nagsisigawan po ang mga tao? Aba, malay ko. Wala naman ako sa labas. Sandali't sisilipin ko. Baka may lasing na namang nagwawala.
Nagmamadaling binuksan ni Lolo Agapito ang bintana. Sumunod naman si Greco at sumilip na rin siya. Nang hilakbot siya, nang makita ang nakakakilabot na tanawin sa labas. Napakaraming aswang ang sumasalakay sa kanilang baryo. May mga hinahabol ang mga tao at meron ding pumapasok sa mga bahay. Napaatras si Greco. Kinuha niya ang kwintas ng mutya ng kaliskis ng haring kobra na nakasabit sa likod ng pinto ng kanyang kwarto. Lolo, kailangan ko pong tulungan ng mga tao. Walang ibang maaaring tumulong sa kanila, kundi ako lang. Masaya ako na nasasabi mo na yan ngayon, Apo. Sige, harapin mo na mga aswang. Alam kong kayang-kaya mo sila. Mag-iingat ka, Greco. Walang pagdadalawang isip na isinuot ni Greco ang kwintas. Nang maging kobra na ang mga kamay niya at nagkaroon na ng pagbabago sa kanyang mata, ay agad siyang lumabas. Sa paglabas niya ay may mga taong nakakita sa kanya. Marami ang natakot dahil sa itsura niya. Hindi niya yun binigyan ng pansin dahil ang tanging nasa isip niya ng mga sandaling yun ay ang mailigtas ang lahat ng tao. Nakuha ni Greco ang atensyon ng mga aswang. Tumingin ang mga yon sa kanya na parabang tinatansya ng mga yon kung kalaban ba siya o kauri ng mga ito. Isang aswang ang unti-unting lumapit kay Greco. Kusang gumalaw ang kobra sa kanang kamay niya. Binugahan nito ng kamandagang aswang na agad na lumusaw dito. Doon na nagkagulo ang mga aswang. Hoy! Mga pangit na aswang! Kung iniisip nyo, nakakampi nyo ako dahil gaya nyo ay nakakatakot ang aking itsura, nagkakamali kayo. Bibigyan ko pa kayo ng pagkakataon para umalis dito. Pero kung magmamatigas kayo, ay mapipilitan akong paslangin kayong lahat. Magkakasabay na umalulong ang mga aswang. Nanlilisik ang mga mata ng mga ito habang nakatingin kay Greco. Inihanda ni Greco ang sarili niya. Hindi siya sigurado kung kaya niyang makipaglaban sa ganong karaming aswang, ngunit hindi rin niya kayang walang gawin at hayaan na mamatay ang mga tao sa kanilang baryo. Sumugod ang unang grupo ng mga aswang. Tumalon si Greco at ginamit niya ang liksi ng katawan upang salubungin ang isang aswang sa ere. Umikot siya sa ere at pinaikot niya ang kanyang katawan sabay tadyak sa muka ng kalaban. Habang ang isang kobra niyang kamao ay tumuklaw sa balikat nito. Nahulog ang aswang at nangisay. Isang aswang naman ang sumugod muli sa likuran niya. Nang maramdaman yun ni Greco ay bigla siyang yumuko at malakas na pumulupot ang kamay niyang kobra sa leeg nito. Nang marinig niya ang pagkabali ng buto sa leeg ng aswang, ay agad niya yung pinakawalan. Dalawang aswang pa ang umatake kay Greco, subalit mabilis na pinakawalan ng dalawang kobra ang kamandag ng mga ito. Tinamaan ang isa sa muka at nagsisisigaw ito ng dahil sa labis na sakit habang natutunaw ang balat. Ang isa ay nakalapit at sinubukang kagatin si Greco, pero mabilis siyang lumundag paatras. Hinayaan niyang gumalaw ang mga kobra niyang kamay. Dinuraan ng mga ito ang aswang na yon. Naging sunod-sunod ang mga aswang na umatake kay Greco, hanggang sa napaligiran na siya ng mga aswang. Subalit mabilis na nag-isip si Greco. Itinutok niya sa kaliwat kanan ang mga kamay niyang kobra at mabilis siyang umikot habang walang tigil na nagpapakawala ng kamandag ang dalawang kobra. Halos magkakasabay na bumagsak ang mga aswang na nasa paligid ni Greco. Lahat ay tinamaan ng kamandag at nangingisay sa lupa habang unti-unting nalulusaw. Nang makita ng mga natitirang aswang ang sinapit ng kanilang mga kasama, ay napaatras sa mga yon. Mabilis na tumakas sa mga aswang dahil sa labis na takot kay Greco. Labis ang kasiyahan ni Greco nang makita niya na marami siyang napatay na mga aswang. Ngunit ang ngiti sa labi niya ay napalitan ng pagkabahala nang mapansin niya ang mga tao na unti-unting lumalapit sa kanya. Marami roon ay may mga dalang itak at kutsilyo. Isa sa mga may hawak ng itak ay ang kanilang kapitan na si Kapitan Waldo. Greco, alam namin ikaw yan. Ang kaliskis ng ahas sa pisngi mo. Ikaw lang ang batang may ganyan dito sa ating baryo. Ikaw pala ang batang may mga kamay na kobra. Kapitan, hindi po ako masama.
Kakampi niyo po ako! Hindi! Hindi kami naniniwala. Nakita namin ang kaya mong gawin at sigurado na hindi lang sa mga aswang mo yung gagawin, kundi sa aming mga tao rin. Lumapit si Lolo Agapito kay Greco at mahigpit siya nitong niyakap. Inalis nito ang kwintas at bumalik na si Greco sa normal niyang anyo. Kapitan, magulos dili kayo. Totoo ang sinabi ni Greco. Huwag niyo siyang husgahan dahil lang sa itsura niya. Tignan niyo. Siya si Greco. Siya ang apo ko. Kaya niyang bumalik sa pagiging tao. Wala kaming pakialam, Lolo Agapito. Siguro kaya pinapatay niya ang mga aswang ay para wala siyang kaagaw sa pagkain sa mga tao. Ang dapat sa apo mo ay palayasin. Mas lalong natakot si Greco nang may sumigaw na mas maganda kung papatayin na lang siya. Naging sunod-sunod na ang sigawan ng mga tao at halos lahat ay gustong patayin si Greco. Mas lalong humigpit ang pagkakayakap ni Greco at Lolo Agapito sa isa't isa. Kung papatayin niyo si Greco, ay patayin niyo na rin ako! Umalis ka dyan, Agapito! Huwag mong protekta ng halimaw na yan! Tumigil ka, Kapitan! Apo ko ang sinasabi mong halimaw! Patuloy sa sigawan ng mga tao, may mga nagsasabi na pati si Lolo Agapito ay dapat ding patayin dahil baka daw pati ito ay halimaw na rin, kagaya ni Greco. Nagkakamali kayo! Hindi halimaw ang lolo ko! Ako na lang ang patayin niyo! Lolo, umalis ka na! Hayaan mo nang gawin ng mga tao ang gusto nila! Mula sa kumpulan ng mga taong nakaikot kina Greco at Lolo Agapito ay lumabas si Kaloy. Hingal na hingal ito. Laking gulat ni Greco nang tumayo ito sa harapan niya habang nakaharap sa mga tao. Kung papatayin niyo si Greco, ay patayin niyo na rin ako! Kaloy, anong ginagawa mo? Kung hindi ako niligtas ni Greco, ay patay na sana ako ngayon. Pinatay na sana ako ng aswang. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Umalis ka dyan, Kaloy! Huwag ka nang dumagdag sa problema namin! Talagang iniisip nyo na halimaw si Greco? Siguro halimaw ang panlabas niya, pero hindi ang panloob niya. Kahit palagi ko siyang inaaway, ay iniligtas pa rin niya ako. Saka hindi ba kayo nag-iisip? Kapag pinatay niyo si Greco, sino ba lalaban sa mga aswang? Sino ba magtatanggol sa atin? Sa tingin niyo ba, ay wala nang aswang ang sasalakay dito sa baryo natin? Marami pang nakatakas, nakita niyo naman. Sigurado ba kayo na hindi na sila babalik dito para patayin tayong lahat? Para magigante? Hindi makapaniwala si Greco na si Kaloy ang nagsabi ng mga salitang yun. Hindi ganun ang pagkakakilala niya kay Kaloy. Ang alam niya ay puro panglalait ang lumalabas sa bibig nito. Pakiramdam niya tuloy ay hindi si Kaloy ang nasa harapan niya. Natahimik ang lahat ng mga tao matapos magsalita ni Kaloy. Maging si Kapitan Waldo ay lumambot ang muka at parang may isang bagay itong napagtanto. Mga kasama, tama si Kaloy. Hindi natin pwedeng patayin si Greco. Kapag pinatay natin siya, ay wala na makikipaglaban sa mga aswang. Sa ngayon, siya lang talaga may kakayahan na harapin ang mga aswang. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid ni Greco. Patuloy ang kaba ni Greco dahil hindi niya alam kung makukumbinsi ba ang mga tao na huwag siyang patayin. Umuwi na tayong lahat, mga kasama. Magpahinga na tayo. Dahil bukas ay marami tayong aayusin ng mga sinira ng mga aswang. Pinangunahan ni Kapitan Waldo ang pag-alis. Matapos yun, ay isa-isa nang umalis ang mga tao hanggang sina Greco, Lolo Agapito at Kaloy na lamang ang natira roon. Humarap si Kaloy kay Greco at pabiro siya nitong sinuntok sa dibdib. Magpasalamat ka sa akin at ipinagtanggol kita. Oo nga eh. Salamat, Kaloy ah. Salamat kasi kung hindi ka pa dumating, baka pinatay na ako ng mga tao. Hindi ko naman pwedeng hayaan na mamatay ang taong tumulong sa akin, no? Utang ko sa'yo ang buhay ko, Greco. Ako rin, kailangan ko magpasalamat sa'yo. Salamat kasi kahit palagi kitang inaaway, iniligtas mo pa rin ako
Kahit pwede mo naman akong pabayaan ng gabing yun. Napangiti si Greco at nakipagkamay siya kay Kaloy. Sa kabila ng muntik na siyang patayin ng mga tao, ay napakasaya niya sapagkat nakahanap siya ng isang bagong kaibigan sa katauhan ni Kaloy na hindi niya inakala dahil simula nang magkaisip siya ay kaaway na ang tingin sa kanya ng batang si Kaloy. Kahit paano ay nakahinga ng maluwag sina Greco at Lolo Agapito. Labis ang pasasalamat nila kay Kaloy dahil kung hindi dahil dito ay malamang hindi maliliwanagan ang mga tao sa kung sino talaga si Greco. Sa mga sumunod na araw, matapos ang matinding laban sa mga aswang, ay hindi na muna lumalabas si Greco ng bahay. Greco, apo, hindi ka pa rin ba papasok sa eskwelahan? Aba, 3 araw ka ng liban ah. Nahihiya pa rin po kasi ako lumabas, Lo eh. Panigurado po, alam na rin po sa school kung ano ko. Naiintindihan kita. Pero sana ay hindi magtagal na nakakulong ka lang dito sa bahay. Kasi sa totoo lang ay wala kang dapat na ikahiya. Para sa akin ay isa kang bayani, apo. Ngunit kahit hindi pa kayang lumabas ng bahay, ay nalilibang pa rin si Greco dahil madalas siyang puntahan doon ni Kaloy. Nakikipaglaro ito sa kanya at kinakausap din niya ito tungkol sa iba't ibang bagay. Ipinaalam na rin niya kay Kaloy ang tungkol sa kanyang ama at sa kwintas na siyang dahilan kung bakit nagbabago ang kanyang anyo. Tol, pwede ko kayang isuot yung kwintas mo? Malay mo, maging dragon naman ang mga kamay ko, di ba? Tapos, bubuga ng apoy. Nako, mas astig yun. Walang epekto ang kwintas na to sa ibang tao, Kaloy. Ginawa talaga to para sa akin ng tatay ko. Saka, wala kang dugong taong reptilian eh. Kaya, hindi to gagana sa'yo. Pero, maswerte ka. Kasi normal ka. Ako kasi, kailangan ko pang ipaliwanag sa mga tao kung sino o ano ako. Kailangan ko pang may magpatunay bago nila ako matanggap. Sus, at drama mo naman. Pero wag ka mag-alala. Pakiramdam ko, ay nag-iisip lang ang mga tao. Darating din ang araw na matatanggap ka rin nila. Sana nga, para naman nakakalabas na ako. Pwede ka naman lumabas eh. Walang pumipigil sa'yo, no? Saka walang mananakit sa'yo. Subukan lang nila at makakalaban nila ako. Bahagyang natawa si Greco sa sinabing yun ni Kaloy. Isang umaga, habang naglilinis si Greco sa loob ng bahay, ay narinig niya ang yabag ng mga paa sa labas. Pumasok si Lolo Agapito at hinila nito si Greco sa labas. Doon ay sumalubong sa kanila ang mga tao sa baryo. Isa-isang lumapit ang mga yon kay Greco upang humingi ng paumanhin. May ilan din na nagpasalamat sa kabayanihan niya. Dahil doon ay hindi na napigilan ni Greco ang mapaluha dahil sa labis na kasiyahan. Nakaramdam siya ng paggaan sa dibdib dahil nakita niyang tanggap na siya ng mga tao sa kanilang baryo. Isang gabi, mahimbing na natutulog si Greco sa tabi ni Lolo Agapito. Tahimik ang paligid at walang senyales na may sasalakay na mga aswang. Simula ng malaking laban ni Greco sa mga aswang, ay tila natakot nang bumalik sa baryo nila ang mga yon dahil sa kanya. Ngunit sa gitna ng pagtulog ni Greco, ay bigla siyang napabalikwas ng gising. Habol niya ang paghinga na parabang pagod na pagod siya. Hanggang sa nakarinig siya ng huni ng mga ahas sa labas ng kanilang bahay. Nagtaka siya dahil sa tagal na nilang nakatira doon ay wala siyang nakitang ahas. Tumayo si Greco, sumilip siya sa bintana at may nakita siyang isang matangkad na lalaki na nakatayo sa harap ng kanilang bahay. Madilim, kaya hindi niya gaanong makita ang mukha ng lalaki. Habang nakatingin siya sa lalaki, ay may puwersa na nagtutulak sa kanya na lumabas. Dahil sa kagustuhan na malaman kung sino ang lalaking nasa labas, ay nagdesisyon si Greco na lumabas na ng bahay. Marahan siyang naglakad palapit sa lalaki at habang palapit siya ng palapit rito, ay nakita niya ang mga mata nito na parang ahas.
May kaliskis din ito ng ahas sa braso at leeg. Kapansin-pansin din ang buntot nito na nakasayad sa lupa na alam niyang sa ahas din. Biglang kumabog ng malakas ang puso ni Greco. Ang unang pumasok sa isip niya ay baka yun ang kanyang ama na si Serpino. Mabuti naman at lumabas ka, Greco. Alam mo bang matagal na kitang hinahanap? Narinig ko na may isang batang may mga kamay na kobra ang nakikipaglaban sa baryo na ito. At alam ko na ikaw na kagad yun. Teka, kayo po ba ang tatay ko? Hindi ako iyong ama. Si Serpino ay kapatid ko. Mas matanda siya sa akin. Ang pangalan ko ay Kamandag. At tulad ng iyong nakikita, ako ay isang reptilian na katulad mo. Kung ganun, tsuhin ko po pala kayo. Akala ko po kasi kayo na po ang tatay ko eh. Walang naramdamang takot si Greco kay Kamandag, lalo na't nalaman niya na kapatid ito ng kanyang ama. Tiyo, alam niyo po ba kung nasan po ang tatay ko? Walang nakakaalam kung nasan si Serpino. Matagal ng panahon simula nang bigla na lang siyang naglaho. Kaya bilang kapatid niya, ay ako na ang pumalit bilang bagong hari ng maharlikang lipi ng mga reptilian. At may mahalaga akong sasabihin sa'yo. Kaya kita hinahanap. Ano pong sasabihin niyo sa akin? Humakbang si Kamandag at inilapat nito ang magaspang nitong kamay sa balikat ni Greco. Kailangan kita, Greco. Kailangan ko ang kapangyarihan ng mutya ng kaliskis ng Haring Cobra. Alam ko na ikaw lang ang maaaring gumamit ng mutyang yon dahil ginawa ni Serpino para sa'yo. Gusto ko na magkaisa tayo sa iisang layunin. Nagliwanag ang mukha ni Greco sa kanyang narinig mula sa kanyang tsuhin. Iisang layunin? Ang ibig niyo po bang sabihin ay tutulungan niyo akong labanan ng mga aswang? Kung ganun, mas lalakas po ang pwersa natin laban sa kanila. Tiyo Kamandag, sigurado ako na mas lalo silang matatakot na sumalakay sa baryo namin. Yan ba ang layunin na iniisip mo? Yan ba ang itinanim ng taong nagpalaki sa'yo? Greco, hindi mo naiintindihan. Tayong mga reptilian ay kalaban ng mga tao. Matagal ng panahon na itinuring nila tayong mga halimaw. Marami na silang pinatay sa mga kalahi natin. At sila ang dahilan kung bakit kakaunti na lamang ang mga kagaya natin dito sa mundo. Teka, ibig niyo po bang sabihin? Gusto niyo po na tulungan ko po kayo na pumatay ng mga tao? Ganun na nga. Sisimulan natin dito sa baryong ito. At kapag napatay na natin ang lahat ng mga tao rito, ay dito tayo magtatayo ng ating bagong kaharian. Mula rito, ay papalaganapin natin ang ating pananakop. At ikaw, Greco, bilang aking pamangkin, ay siyang magiging kanang kamay ko. Kapag nagtagal, ay hindi imposibleng ikaw ang susunod na magiging hari ng ating lipi ng maharlikang lahi ng reptilian. Bahagyang napaatras si Greco sa mga sinabi ni Kamandag. Pero, ang sabi sa akin ni Lolo Agapito ko, ang gusto ng tatay ko ay magkasundo-sundo ang mga tao at ang mga taong reptilian. Kaya niya ibinigay sa akin ng kwintas ay upang ipakita sa mga tao na kahit nakakatakot ang aking itsura, kapag suot ko ang kwintas ay kakampi nila ako. Nilinlang ka lamang ng iyong lolo. Hindi yun ang layunin ng iyong ama. Maniwala ka sa akin dahil ako ang kadugo mo. Nilikha tayo upang pumatay ng mga tao at hindi makipagkasundo sa kanila dahil napaka-imposible nung mangyari. Kaya sumama ka na sa akin, pamangkin. Simulan natin ang pananakop sa baryong ito. Hindi! Ayoko sumama sa'yo, Tiyo Kamandag. Hindi ako naniniwala yan ang gusto ng tatay ko. Mabait siya. Yun ang sabi ni Lolo sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Kamandag. Tila hindi nito inasahan ang sagot na yon
mula kay Greco. Mukhang talagang nalaso na ng lolo mo ang utak mo. Maniwala ka sa akin, Greco. Kalaban natin ang mga tao. Darating ang araw, nahalimaw na naman ang magiging tingin nila sa'yo. At sila mismo ang papatay sa'yo. Kung sasakupin mo ang aming baryo at papatayin mo ang mga tao rito, ay handa akong kalimutan na kadugo kita. Lalabanan kita. Baka nakakalimutan mo na may dugo rin akong tao. At mas naniniwala ako sa lolo ko kaysa sa'yo na ngayon ko lang nakilala. Umalis ka na, Tiyo Kamandag, at wag mo nang tangkay na bumalik pa rito. Dahil sa susunod na paghaharap natin, ay hindi na ako magpipigil lalabanan ka. Pagsisisihan mo na hindi ka umanib sa akin, Greco. Ito ang tandaan mo. Hindi pa ito ang huling beses na magkikita tayo. Tumalikod na si Kamandag at naglakad palayo. Nang makalayo na ito, ay biglang naging ahas ang pang-ibabang katawan nito at mabilis itong gumapang hanggang sa tuluyan itong nawala sa paningin ni Greco. Hindi muna umalis si Greco sa kinatatayuan niya. Nanatili siyang nakatingin sa lugar kung saan nawala si Kamandag. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Sa kabila ng tapang na ipinakita niya kanina kay Kamandag, ay hindi niya kayang itanggi sa sarili ang takot na unti-unting bumabangon sa kanyang dibdib. Malakas ang pakiramdam niya na hindi pa rin tapos ang kaguluhan sa kanilang baryo dahil sa pagdating ni Kamandag doon ay tila isang panibagong dilubyo ang kailangan nilang harapin. Kinabukasan ng umaga, habang nag-aalmusal, ay agad na ikinuwento ni Greco kay Lolo Agapito ang tungkol kay Kamandag. Lahat ng napag-usapan nila ay ipinaalam niya sa kanyang lolo. Mabuti na lang at hindi ka naniwala sa mga sinabi ng Kamandag na yon. Hindi totoo na gusto ni Serpino na patayin ang mga tao. Ilang beses ko nakausap ang tatay mo noon, pero palagi niya sinasabi na wala siyang ibang nais kundi ang kapayapaan sa pagitan ng mga tao at ng mga reptilian. Kaya nga po, ang sabi niya, magkikita daw po kami ulit. Sigurado po ako na babalik siya dito. Wala po akong pakialam kung kailangan ko siyang labanan. Ang ikinakatakot ko lang po ay baka idamay niya kayo. Huwag mo akong alalahanin, Greco. Kaya ko ang sarili ko. Basta, kapag bumalik siya at subukan kanyang saktan, ay huwag kang magdadalawang isip na lumaban sa kanya. Matapang na tumango si Greco. Sa kabila ng takot niya sa nagbabantang kaguluhan sa baryo nila, ay pilit pa rin niyang nilalakasan ang kanyang loob. Alam niya na hindi siya nag-iisa sa laban na to, lalo na't ramdam na ramdam niya ang pagtanggap ng mga tao sa baryo nila sa kung ano o sino siya. Maghapon na hindi mapakali si Greco, pakiramdam niya, anumang sandali ay may masamang mangyayari. Isang hapon, bumisita si Kaloy sa bahay nila para makipaglaro. Naglaro sila ng holen sa harapan ng bahay ni Greco at hindi na nila namalayan ng oras. Kung hindi pa lumabas si Lolo Agapito, ay hindi sila hihinto sa paglalaro. Greco, apo! Nakahain na ang hapunan! Bukas na kayo maglaro ni Kaloy! Uuwi na pala ako, Greco. Gabi na pala. Kaloy, dito ka na kaya maghapunan? Marami naman akong niluto. Salamat na lang po, Lolo. Sa bahay na lang po. Nakakahiya po kasi. Lechong kawali ang ulam namin. Ay sige po, tara po. Kain na po tayo. Nauna pang pumasok si Kaloy sa bahay nila nang malaman nito kung ano ang ulam. Pagdating ni Greco at Lolo Agapito sa kusina, ay nakaupo na ron si Kaloy at sumasandok na ng kanin. Umupo na rin sila at nagsimulang kumain. Habang tahimik silang kumakain, ay biglang natigilan si Greco dahil sa mabigat na presensya na kanyang nararamdaman. Binitiwan na muna niya ang kutsara at luminga na parang meron siyang hinahanap na hindi niya alam kung ano. Apo, bakit tumigil ka sa pagkain? May problema ba? Hindi ko po alam, Lolo. Bigla pong bumigat ang pakiramdam ko eh. Hehehe, paano hindi bibigat ang pakiramdam mo? Eh, ang dami mo na yatang nakain taba ng baboy. Na-high blood ka na yata.
Puro ka naman kalokohan, Kaloy. Hindi ako nagbibiro. Parang may kakaiba talaga sa paligid. Sandali lang po, Lo ah. Titignan ko lang po dun sa labas. Tumayo si Greco at nagpunta siya sa pintuan. Natigilan siya nang makita si Kamandag na nakatayo sa harapan ng kanilang bahay. Nakangiti ito sa kanya, kaya kita niya ang dalawang matutulis nitong pangil. Lumalabas-labas pa ang dila nito, nakagaya sa ahas. Ang mga kamay nito ay may itim na matutulis na mga kuko, na gaya sa isang bayawak. Sinasabi ko na nga ba, kaya ang bigat ng pakiramdam ko ay nandito ka na naman. Hindi ba? Ang sabi ko sa'yo ay babalik ako. At dahil salungat ka sa gusto kong mangyari, ay kailangan kitang patayin dahil paniguradong magiging hadlang ka lamang sa mga plano ko. Mula sa likod niya ay narinig niya ang papalapit na sina Lolo Agapito at Kaloy. Sino ba yung kausap mo dyan, Greco? Diyos ko po, anong klaseng nilalang yan? Hala, ang pangit. Parang taong tuko. Lolo, siya po si Tiyo Kamandag. Siya yung naikwento ko sa inyo kaninang umaga. Pakikuha po ang kwintas ko, Lolo. Tatapusin ko na po ito ngayong gabi. Mabilis na kinuha ni Lolo Agapito ang kwintas. Nang maibigay nito yon kay Greco, ay agad niya yung isinuot. Gumapang ang kakaibang enerhiya sa katawan niya, kasabay ng pagbabago ng anyo ng kanyang mga kamay. Lumitaw mula roon ang dalawang ulo ng haring kobra na tila galit na galit. Akala mo ba ay natatakot ako sa iyo, Greco? Mas malakas pa rin ako sa iyo kahit nasa iyo pa ang kwintas ng iyong ama. Huwag kang puro salita! Patunayan mo yung sinasabi mo sa gawa! Ngumisi si Kamandag. Hinubad nito ang damit nito at doon nila nakita ang nangingintab nitong katawan dahil sa kaliskis nito na gaya ng sa ahas. Nang biglang sumugod si Kamandag, ay hindi agad nakapag-isip si Greco. Isinalag niya ang braso niya sa matutulis na kuko ni Kamandag at napasigaw siya sa sakit. Nang masugatan siya nito, agad namang lumayo si Greco sa bahay nila upang hindi na madamay pa sina Lolo Agapito at Kaloy na takot na pinapanood ang kanilang laban. Muling umatake si Kamandag. Malakas siya nitong sinipa sa kanyang tiyan. Humagis siya at nagpagulong-gulong sa lupa. Napaubo si Greco. Lumapit sa kanya si Kamandag at sa isang iglap. Tutusukin sana siya ng buntot nito, pero mabilis na nakaiwas si Greco. Gumulong siya pakaliwa at agad na tumayo. Simula pa lang, pero parang susuko ka na kagad, Greco. Anong susukod sinasabi mo? Nagsisimula pa lang mag-init ang katawan ko. Kaya huwag kang maging kampante, Kamandag! Si Greco naman ang umatake. Tumakbo siya papunta kay Kamandag at nang bubugahan na nito ng Kamandag ng kamay niyang kobra ay mabilis na nahawakan ni Kamandag ang ulo ng ahas ni Greco. Hinila nito yon, sabay balibag kay Greco sa lupa. Tama na yan! Huwag mong papatayin ang apo ko! Huwag kang makialam dito, tanda. Matapos kong patayin ang apo mo, ay ikaw naman ang isusunod ko. Pati na yung batang katabi mo. Hala, bakit pati ako nadamay? Wala akong kinalaman dyan. Pilit na tumayo si Greco kahit masakit ang kanyang buong katawan. Labis ang pagkadismaya niya sa sarili dahil pakiramdam niya ay wala siyang laban kay Kamandag. Sa muling pagtama ng mata ni Kamandag sa kanya, ay ngumisi ito na parabang minamaliit siya. Alam ko na hanggang ngayon ay hinahanap mo pa rin ang tatay mo, Greco. Kung ako sa'yo, huwag mo na siyang hanapin dahil ako mismo magdadala sa'yo kung nasan siya sa oras na mapaslang na kita. Anong pinagsasasabi mo? Matagal ko na siyang pinatay. Patay na si Serpino. Pinatay ko siya, lihid sa kaalaman ng mga kalahi naming mga reptilian, para ako na maging hari. Patay na ang tatay mo. Sayang nga lang, hindi mo nakita kung paano siya magmakaawa sa akin na huwag ko siyang paslahin dahil gusto ko pa niyang balikan.
Nanlaki ang mga mata ni Greco. Sandaling tumigil ang mundo niya at isang matinding galit ang sumiklab sa kanyang puso. Hayop ka! Wala kang puso! Papatayin kita! Malakas na sumigaw si Greco. Kasabay ng matinding galit ay ang biglang pagbabago sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang dugo. Umilaw ang kintas sa kanyang leeg at tila may enerhiyang dumaloy sa kanyang mga ugat. Unti-unting nabalot ng makintab na kaliskis ng ahas ang buong katawan niya. Mula leeg, dibdib, braso at hanggang sa paa. Napaluhod siya sa lupa habang tinutubuan siya ng isang mahabang buntot ng ahas sa kanyang likuran. Humihingal na tumayo si Greco na isa ng ganap na mandirigmang taong reptilian. Ang kanyang mga mata ay sobrang liwanag at kasing dilaw ng mata ng hari ng mga kobra. Umigkas ang dalawang kamay niyang kobra at lumabas ang mahahaba ng mga dila. Hindi! Hindi maaari! Tila naabot mo na ang rulok ng iyong kapangyarihan. Paano ito nangyari? At tapusin na kita, Kamandag! Sisiguraduhin ko na ikaw naman na magmamakaawa sa akin ngayon! Nang sumugod si Kamandag ay mataas na tumalon si Greco upang iwasan ito. Bumulusok si Greco papunta kay Kamandag at gamit ang kanyang buntot ay malakas niya tong hinampas sa katawan na naging dahilan para tumilapon si Kamandag at sumalpok sa isang puno. Hindi na nag-aksaya pa ng pagkakataon si Greco. Gumamit siya ng malalakas na kombinasyon ng pag-atake. Tinadyakan niya si Kamandag habang ang dalawang ahas niyang mga kamay ay walang tigil sa pagkagat dito. Sa bawat pag-atake ni Greco ay mas lalong nahihirapang makabangon si Kamandag. Hanggang sa itinaas ni Kamandag ang isang kamay. Tama na! Tama na! Susuko na ako, parang awa mo na, Greco! Huwag mo akong papatayin. Mawawala ng hari ang lipi ng mga taong reptilian kapag pinaslang mo ko! Ganyan din ba ang sinabi ng tatay ko sa'yo? Nung nagmamakaawa siya sa'yo, na huwag mo siyang papatayin! Itinutok ni Greco kay Kamandag ang dalawang ulo ng haring kobra. Sabay na bumukas ang bibig ng mga yon at binugahan si Kamandag ng kulay berding likido na diretsong bumalot sa buong katawan ni Kamandag. Nangisay si Kamandag habang sumisigaw sa labis na sakit. Unti-unti itong natunaw hanggang sa halos wala nang natira sa katawan nito. Napayuko si Greco. Ramdam pa rin niya ang init ng kanyang galit. Pero sa wakas ay natapos na ang laban nila ng kanyang tiyuhin na si Kamandag. At siya ang nagwagi. Nang lapitan si Greco, nina Lolo Agapito at Kaloy ay sabay siyang niyakap ng dalawa. Tapos na, Apo! Tapos na! Nagtagumpay ka! Ipinagmamalaki kita, Apo! Tama po kayo, Lo. Hindi ko man po makakasama na si tatay. Ay alam ko pong naipaghiganti ko na po siya. Matapos siyang yakapin ng dalawa, ay hinubad na niya ang kwintas. Bumalik sa normal ang kanyang anyo. At dahil sa mga sugat at pagod sa natapos na laban, ay nawalan ng malay si Greco. Agad naman siyang sinalo ni Lolo Agapito at dinala sa loob ng kanilang bahay upang gamutin. Makalipas ang ilang linggo, matapos mamatay ni Kamandag, ay tuluyan ng nanumbalik ang katahimikan sa baryo ni Greco. Isang araw, dumating ang mga taong reptilian sa bahay ni Greco at inalok sa kanya ang trono ng hari sa kanilang lipi. Ngunit tumanggi si Greco. Mas pinili niyang manatili sa mundo ng mga tao, sa piling ng kanyang lolo at ng mga taong natutong tumanggap sa kanya. Nirespeto ng mga taong reptilian ang kanyang desisyon. Mula noon, naging kakampi na sila ng mga tao sa pagprotekta sa baryo laban sa mga panganib na maaaring bumalik. Alam ni Greco na kung nasaan man ang tatay niya, ay napakasaya nito dahil yon ang kagustuhan nito, ang magkaroon ng pagkakaisa sa pagitan ng mga nilalang ng dalawang mundo. Hanggang sa magbinata si Greco, ay nasa pangangalaga pa rin niya ang kwintas na iniwan sa kanya ni Sir Pino.
tahimik siyang namuhay bilang isang ordinaryong binata. Ngunit lagi siyang handa sa oras na muling magbanta ang mga nilalang ng kadiliman sa kanilang baryo.